Sige mga tao, kakapalabas lang ng gobyerno ng Denmark ng mahalagang datos tungkol sa kanilang populasyon ng mga migrante. At dahil diyan, nadagdagan ang presyo sa gobyerno ng UK na gawin din ito dahil hindi nare-record ng gobyerno ng UK ang immigration status ng mga tao pagdating sa krimen o pagdepende sa ayuda ng gobyerno. Tingnan ninyo ito. Ayon sa official na datos ng Denmark, halos 3 beses mas malamang gumawa ng krimen ang mga imigrante kaysa mga tubong Dane. Kailan ilalabas ng labor ang UK data? Tingnan natin ito ng mas malapitan. Handa ka na ba? Nakakatakot ito. Ang baseline ay kung ano ang ginagawa ng mga tubong Dane. Romania, medyo mas mataas. Siguro mga 2 beses kang mas malamang na gumawa. Nung panggagahasa? Pakistan. Oh, mababa talagang Pakistan dito. Magaling kayo mga Pakistani. Ipinagmamalaki ko. Pero 5 beses pa rin itong mas mataas kaysa karaniwang Dane. Tingnan mo, Turkey, Iran, Morocco, Iraq. Karaniwang pinaghihinalaan. Afghanistan, Palestina, Syria at Somalia halos 20 beses na mas malamang na manggahasa kaysa sa iba. Tingnan mo ito. At hindi lang ito tungkol sa panggagahasa. 20 beses na mas mataas ang tsansa ng mga Somali sa panggagahasa at pag-atake sa lingkod bayan. Muli namumuno ang Somalia sa listahan. Mga taga-Ethiopia, Uganda, Tunisia, Palestino, tangkang pagpatay. 27 beses na mas malamang. Blackmail. Oo, mga Palestino. Oo, syempre. Sanay na sanay sila dyan. Somalia, dating Yugoslavia, pagnanakaw sa bahay. Palestina. Ay grabe, tingnan mo yan. Anong napala mo sa pakikiramay mo sa adikaing Palestino, ha? Anong nakuha mo? Pamemeke. Nagulat nga ako dyan, sa totoo lang. Pandadaya, Somalia. Alam ko hindi ka naman nagulat. Sa lahat ng pandaraya sa benepisyo dito sa US, mga Somali ang nangungguna. Malubang pananakit, Somali na naman. Ang hihipo. Mas mababa pang Somalia sa listahang yan. Kilala ang Syrian sa panghihipo ng babae. Ang hold up, 33 beses na mas malamang. Shoplifting, Tunisian, pagnanakaw, Palestinian. Ano ang nakuha mo doon? Tingnan natin ito. Sa Denmark, mas maraming kinukuhang cash na benepisyong panlipunan ang mga migranteng tulad nila kaysa sa mga lokal. Totoo ito sa karamihan ng bansa sa Europa. Sa Denmark, gamit ang siyentipikong paraan, nagdesisyon silang mangolekta ng datos tungkol sa krimen at benepisyo ng mga unang 3 henerasyon ng imigrante. Natuklasan nilang ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga imigrante na buong buhay sa Denmark at inaasahang naka-integrate sa lipunang Danish. Hindi, mas malala pa nga. Napatunayan na ngayon. Ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga imigrante ay mas malala pa kaysa sa unang henerasyon. Pareho lang ito sa lahat ng aspeto. Malaking sisi ay nasa lokal na pamahalaan dahil may mga tulad ni Tony Burke na nagsasabing, hindi mo kailangang mawala ang iyong pagkakakilanlan. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. Mahal ka namin kung sino ka. Hindi mo kailangang magsikap makibagay o matuto ng lokal na wika. Ang imigrasyon ay tungkol sa mga taong pumupunta sa Australia na nais maging bahagi nito. Hindi ko kailanman tinanggap ang salitang asimilasyon. Ayokong mawala sa mga tao kung sino sila. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng usaping multicultural. At iyon nga yun, gusto natin ng mga tao dahil sa kung sino talaga sila. Hindi ako sang-ayon sa melting pot concept na parang mawawala ang pagkakakilanlan mo. Yan ang resulta. Mas marami pa silang benepisyo kaysa unang henerasyon ng imigrante. Mas mataas din ang antas ng krimen nila. Halimbawa, ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga imigrante ay may murder rate na 805% kumpara sa mga katutubo at halos doble kaysa sa henerasyon ng magulang nila. Kaya ang pangakong multikulturalismo at malawakang imigrasyon ay sinasabing pwedeng tanggapin ng mga tao mula sa magkaibang kultura at pinagmulan. At kung ipapakita mo lang sa kanila ang mga pagpapahalagang kanluranin, magiging napakaakit-akit nito para sa kanila. Magiging kapareho na rin sila ng ibang mga kanluranin. Hindi yun nangyari. Unti-unti, napapansin mo na kinikilala na ito ng mga lugar na dati mong di inaasahan, tulad ng mga gobyernong kaliwa at sentristang gobyerno sa Europa.
Sinabi ni David Cameron at Angela Merkel na nabigo ang multiculturalism. Kamakailan, may malaking problema sa gang violence sa Sweden. At ayon sa ulat ng pulisya mula sa Sweden, 75% ng mga gumagawa ng karahasan ng gang ay may di kanluraning pinagmulan. Alam mo, may mga bansa tulad ng Pransya kung saan mahigpit nilang ipinagbabawal ang pagkuha ng anumang uri ng etnikong datos tungkol sa krimen, benepisyo o alinman sa mga bagay na ito. Sa Denmark, hinati nila ito ayon sa pinagmulan, kanluranin at di kanluranin. May ilang bagong pag-aaral sa ekonomiya tungkol dito. Malinaw ang pagkakaiba. May dalawang pag-aaral, isa sa Denmark at isa sa Netherlands. Nalaman nilang may positibong ambag sa ekonomiya ang kanluraning imigrante sa mga bansang ito. Pero ang mga hindi kanluraning imigrante, sabi nga ni Michael McCarthy sa programa mo, umaabot minsan sa daan-daang libo ang halaga. Natuklasan din ng Denmark na ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng hindi kanluraning imigrante ang pinakamalaking pabigat sa benepisyo ng gobyerno. Paulit-ulit ang ganitong pattern sa Europa. Kaya sa mga dating makakaliwang lugar tulad ng Sweden, noong 2022, sinabi ng punong ministro na leader ng Partidong Social Democrat na siyang bumuo ng welfare state ng Sweden na ang malawakang imigrasyon ay nagdulot ng magkakahiwalay na lipunan sa Sweden. Kaya kapag tinitinan ko ang kontinente, nakikita natin ang pagkilala sa mga problema ng patakarang ito. At ang isip na kung magbubulag-bulagan tayo o magpapanggap na dito to ito, ay parang biglang mag-aangkin ng bagong kultura ang mga tao. Makikita natin ang malaking pagbabago sa mga pattern na ito. At ang sinasabi ko mula sa pananaw na ito ay hindi ganito ang itsura ng mga institusyon dahil sa mga taong bumuo sa mga ito. Ganito ang itsura ng mga bansa dahil sa mga taong naninirahan dito. Ang Japan ay ganito dahil sa mga Hapones. Kung palitan mo ang populasyon ng Japan ng mga Irish, mag-iiba ang karakter nito. At nasasasihan natin ang parehong bagay na nangyayari ngayon sa Europa. Ang sinasabi ko lang ay kailangan natin magkaroon ng tapat na pag-uusap kung mabuti ba ito o hindi. Walang gustong magkaroon ng tapat na pag-uusap na yon. Hindi ko alam kung bakit. May mga tao pa rin. Basahin ko ito sa'yo. Alam mo ba yung estadistikang pinakita ko? Opisyal na estadistika ito mula sa gobyerno ng Denmark. At tingnan mo ito, ewan ko, itong woke na babae. Sinasabi niya na racist ka, kaya walang may gusto sa'yo. Lahat kayo dito sa app na to, puro malalaking salita. Pero ang totoo, natutuntun kayo at kayo ang kinatatakutan ng mga babae. Ano bang pinagsasabi niya? Inaaway niya yung katutubong Europeo na nag-tweet ng stats na ito. Kahit di naman siyang naglabas ng mga stats. Ang gobyerno ng Denmark ang naglabas ng stats na ito. Inaaway siya dahil ipinakita niya ang mga stats. Sabi niya natatakot ang mga babae sa mga katulad mo. Hindi sa mga Somali na 20 beses mas malamang manggahasa ng mga babaeng Danish o Syrian na 12 beses mas malamang manghipo ng babaeng Danish. Tingnan mo, hindi ko nga alam kung sino siya. Na-block na niya ako agad. Malinaw na hindi niya kaya. Binanggit ko siya dahil sa sinabi niyang kailangan nating mag-usap ng tapat. Itong mga taong ito nga, hindi naman talaga nagkakaroon ng tapat na pag-uusap. Tingnan mo ito. Kakapalabas na ni Trump nito. Kung di pa ito malinaw na ebidensya, ewan ko na lang. Habang buhay na ambag ng bawat imigrante. Kung ikaw ay taga North America, halimbawa, mamamayan ng US o Canada, mag-aambag ka ng $250,000 sa estado sa kaba ng US. Kung taga Scandinavia ka, halos $250,000 din. Oceania, tulad ng Australia, bahagyang mas mababa sa $250,000. Japan, 500 at 25,000 $250,000. UK, kaya ang isang imigrante mula sa UK ay pupunta sa US. Mag-aambag siya ng 481,000. Pero tingnan mo ito. Kung ikaw ay isang Somali, huhutot ka ng $1.1 milyong mula sa Estado ng Amerika. Kung galing ka sa rehiyon ng Caribbean, 675,000. Kung ikaw ay mula sa gitnang silangan, 624,000 Latino-Amerikano, 271,000 Aprikano mula sa timog ng Sahara, 730,000 gitna at hilagang Afrika, 700,000. Anong punto ng pagdadala ng mga taong ito? Akala ko ang buong ideya ng imigrasyon ay para magdala ng mga imigrante upang magsilbi sila sa iyong komunidad. Iyon ang punto ng pagiging dakilang bansa. Kinukuha natin ang pinakamahusay at pinakamatalino mula sa iba't ibang panig ng mundo. Yan talaga ang ideya. Hindi lang talaga ito makatuwiran, mga pare.
Ang ideolohiya ng mga kaliwa ay talagang pumapatay sa kanluran. Tingnan mo ito. Mayroon pang ibang mga estadistika. Sa UK, mayroong 176,000 na sumali at 70% sa kanila ay umaasa sa tulong ng gobyerno. Sa Sweden, mayroong 70,000 na sumali 70% sa kanila ay umaasa sa tulong ng gobyerno. Sa Norway, mayroong 44,000 na sumali. 70% sa kanila ay umaasa sa tulong ng gobyerno. Sa Netherlands, mayroong 39,000 na sumali, 65%. Oh, bahagyang pagbuti. Alemanya, 39,000 na sumali. 60% sa kanila ay umaasa sa tulong ng gobyerno. Finland, 25,000 na sumali, 70% sa kanila ay umaasa sa tulong ng gobyerno. Ano ang silbi ng pagdadala ng mga taong ito rito? Ano ang punto, mga pare? Sa tingin ko, kailangan lang magising ng Europa at sabihing, tingnan nyo, pasensya na, sinubukan namin. Sinubukan namin ang multikulturalismo. Sinubukan naming maging makatao pero hindi ito gumagana. Hindi lang ito tungkol sa kabaitan, kalupitan o pagiging makatao. Hindi ito modelong tatagal. Hindi ka mabubuhay ng ganito.